Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright, yuhuu! Gising na! Welcome mga kaibigan sa ating programa, ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN DXXX. Ito po niyong balingkod, Fafaal. Nagsasabing isang magandang hapon sa inyo lahat. Siyempre, maganda pa kayo sa hapon. Sa Davao City mga kaibigan, ako po, sinibak na ni Mayor Sara Duterte Carpio ang commander yung commander ng Task Force Davao at yung kanyang hepe ng pulisya. Ito ay may kinalaman, mga kaibigan, sa naganap na pambobomba. Kamakailan lamang dyan sa night market sa Rojas Avenue. Hindi pa malaman kung kinsay magpuli kang sa Task Force Davao Commander o sa Davao City Police Office Chief. Papsa sa ilang pwesto ang Task Force Commander, Task Force Davao Commander o ang hippie sa Davao City Police Office. Human sa nahitabong bombing sa night market sa Rojas Avenue niadtong Setyembre 2 ning tuiga. Ay Ginoo, wala pa'y magbutyag si Davao City Mayor Inday Sara. Kung kinsa ang mapuli nilang Task Force Davao Commander Henry Robinson o Davao City Police Chief Senior Superintendent Michael Jan Tubria. Apan matud niini nga mihatag na og mga pangalan si Philippine National Police Chief Kuya Bato de la Rosa, kaniya og kasamtangan pa sila gapili. Sumala sa mayor ang dili kini konektado sa performance sa duha ka opisyal ug personal niini nga desisyon ang pagpuli kanila. Ay sos. Ay kani hitabo ani adtong mahuman ni adtong paming. So expected naman to, mga igsuon. At nag-anunsyo si Davao City Mayor si Inday Sara ang anda muhatag og 2 ka milyones nga reward money ang local government. Kung kinsa ang makatudlo o makadakop sa mga suspect sa bombing sa night market. Matud pa ni sa mayor ang tungaon sa duha ang nasangpit nga reward money sa 1 milyon alang sa makatudlo
ug makahatag og impormasyon sa suspek. Ang may resulta sa pagkasikop niini og 1 ka milyon usab alang sa mga makasikop sa mga suspek. Ang nasampit nga anunsyo gisaysay ni Inday Sara atol sa pagbisita niini sa Cosmopolitan Funeral House. Diin dugang niini nga gusto niyang madakpang buhi ang mga suspek aron makuhaan pa og impormasyon. Suko man gyapon si Tatay Digong sa bombing. Andam matud pa nga mukuhag serbisyo si Tatay Digong sa mga mercenary group. Aron pulboson ang Abu Sayyaf. Kinitipik sa nahimong pamahayag sa Pangulo sa 5 ka oras nga meeting tali sa mga national security official, lakip mga cabinet members sa Matina Enclaves kagahapon sa buntag. Nasayran nga gisakit ug maayo sa Pangulo ang terror attack. Ang mikutlo ug 14 ka kinabuhi sa inosenteng sibilyan. Lakip na ini ang usa ka bata ug pagkaanggol sa kapin sa isidta ka mga tawo. Gibutyag pa ni Tatay Digong ang plano unta niyang makipag-istorya sa teroristang grupo para sa kahapsay ug kalinaw. Apan karon nga nagatake ang Abu Sayyaf diin daghang kinabuhi ang nakalas. Wala na matudpay mahimo si Tatay Digong kundi ang pagpulbos sa maong grupo. Dungan sa bahad sa Pangulo atol sa meeting sa national security officials o cabinet members, pahimangwan ni Duterte ang katawhan nga mangandam sa palos sa teroristang grupo. Gihisama pa ni Tatay Digong sa germs o mikrobyo kung kagaw ang nasangpit nga grupo. Ang angayan nagyod ang paghapson o pulboson gumikan sa ilang pagkalampingit sa kidnapping o pagpatay sa pipila ka biktima sa oras nga di mahatag ang ilang demanda nga milyones nga kantidad sa ransom. Sa kasamtangan, mga igsoon, ubay-ubay, nakangatropa sa kasundaluhan sa Armed Forces of the Philippines ang gipadala sa Sulu o sa Sulu aron pulboson ang Abu Sayyaf. Nasayran nga giharangan na pud sa Naval Forces ang kadagatan sa nasangpit nga isla aron masiguro nga way gyoy makasibat ang mga miyembro sa teroristang grupo. Ay, Ginoo. Alam nyo mga kaibigan, nakakalungkot yung nangyari. So ano tayo nga, alerto. Dahil siyempre ini-expect na magkakaroon pa ng mga ibang pambobomba mga kaibigan dyan sa iba't ibang lungsod ng Mindanao. Kaya maging sa Zamboanga City mga kaibigan, naka-alerto. Sa General Santos City, naka-alerto. Sa Pagadian, naka-alerto. Sa Cotabato, alerto gyapon. Sa Hulo, alerto. Sa National Capital Region o Metro Manila, alerto jud. Si Ramil Kamay, alerto jud gyapon. Kay wala nahurot man ang sweldo. So alerto ngayon kang Alilia. Meron tayong press conference mga kaibigan kay tatay kay Kuya Bato de la Rosa. Tignan natin kung ready tayong hook up natin at para mapakinggan naman ng mga kababayan natin itong press conference ni Kuya Bato de la Rosa. Naka-ready na ba yung hook up natin? Come on, let's go. 672. Ang biktima ay 1,805.
Ito yung mga kaibigan, ha, yung 1,672 yung napapatay na may kinalaman sa mga drug bust operation. Ang ibig sabihin ng SOL ay nakapag-file ng kaso, nahuli ang suspect ay 176. At ang cleared, nakapag-file ng kaso pero at large yung suspect ay 105. That's about 17% ng incidents na Sir, ito. paulit lang, 1,672 incident, death under investigation. Yes, 1672. Ang victims ay 1805. Ilan po sa Central Luzon? Ay, hindi nationwide ito. Sir, Ito yung Sir, ilan sa Central Luzon, sir? Well, I think we have, sa aming encounter, we have 230. And while DUI is about 203. 220 sa DUI, death under investigation for Region 3. Number 2 itong Region 3 nationwide. Number 1 is RPO sa daming DUI. Number 2 itong Region 3. Sumusunod yung Region 4A. Oh, nawala yung hookup natin, mga kaibigan, ha. Mukhang problema na naman tayo sa internet connection natin. Ako, ano ba naman to? Problema talaga. Anyway, mga kaibigan, tignan natin mamaya kung makapasok tayo at maka-hook up na naman tayo dahil kailangan nating marinig itong pinag-uusapan, press ko ni Kuya Bato de la Rosa upang malaman ng publiko kung ano yung napag-usapan. At kabilang dito, mga kaibigan, yung sinasabing mga fragments ng mortar, 60mm mortar na siyang ginamit dito sa atake sa Davao City. Pati na rin yung fuse ng mortar ay nakuha. Imagine, mga kaibigan, nakuha yung fuse ng mortar na nakabaon sa katawan ng isa sa mga biktima na sugatan at ngayon ay ginagamot dyan sa Davao City. Problema talaga to. Anyway, mga kaibigan, alas 2:15 na. Break muna tayo for commercial. May good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Estación adhesivo, comprensivo, noticia y completo. Si te busca tu entretenimiento, amplía el radio con Leche 08. Verdadero servicio completo, noticia y información. Triple X Radio Ronda, H08, más fuerza, nadie gana, más garacho. Alright, mga kaibigan, ay nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao dito lamang sa RPN D2X Radyo Ronda, Zamboanga. Napapakinggan tayo sa malaking bahagi ng Mindanao, pati sa Tuguegarao City sa Cagayan Province via shortwave radio.
tayong natanggap mga kaibigan, pati sa Coronadal City ngayon. Merong natagpuan na granada. Grabe naman to. Nagpadala ng granada mga kaibigan sa isang bahay ng dating mining executive. Diyan sa Barangay Santo Niño sa Coronadal City. Naalarma tuloy yung mga nakatira sa bahay. Dahil yung granada nakalagay sa karton. Ako po. Kaya hindi lamang yung mga nakatira sa bahay ang naalarma, pati mga residente. Dahil yung karton ay iniwan mismo sa Aguirre Compound dyan sa Purok Upper Valley sa naturang barangay. Napansin ng isang katulong sa labas ng bahay ng amo niyang si Rolando Doria na merong isang karton. At nang tinignan niya to, ako, halos magulat yung katulong dahil ang laman ng karton isang granada at meron pa sulat. Nakalagay sa nakuhang sulat, Hunong SMI, hustisya sa mga namatay tungod sa SMI. Itong SMI mga kaibigan, isa tong mining company na kung saan ay napag-alaman natin na itong si Doria ay dating nagtatrabaho sa naturang kumpanya. Kaya ngayon ay iniimbestigahan na ng pulisya kung sino ang nasa likod ng paglalagay nitong granada. Basta ganito, sino ba grupong galit na galit sa mga mining, di ba? Mining activities, kundi itong New People's Army. Kaya naman itong New People's Army madalas umatake mga kaibigan sa mga mining firms diyan sa Eastern and Southern Mindanao. Kasi galit na galit yan sa mga sumisira ng kalikasan. Kaya todo ang suporta ng NPA mga kaibigan dito sa kay Manay Gina Lopez, ang Secretary ng Department of Environment and Natural Resources. Samantala mga kaibigan, sa Coronadal pa rin ay nakulong naman ang isang barangay chairman at kasama nito makaraang mahulihan sila ng baril sa checkpoint crossing Sitio Supon sa barangay San Jose naman. Kinilala ng pulisya ang mga nadakip na si barangay chairman Robert Lasib Layal, 32 anyos ng Bantangan, Columbio, Sultan Kudarat, at kasama nitong si Muhammad Sanjalen, 28 anyos, na taga barangay Blingkong, Salutayan, dyan pa rin sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Marami nakikinig sa atin dyan sa Sultan Kudarat, sila Komeni, yung lagi nagre-request sa atin ng katugtugin ni Komeni dyan sa Kalamansig. At nabatid natin mga kaibigan na itong sina barangay chairman ay nahuli dyan sa crossing Sitio Supon. Sakay umano ng motorsiklo ang dalawa at nang sila ay pinapara dyan sa checkpoint. At nakita nga sa dala nilang sling bag ang dalawang kalibre 45. Aray ko. Tapos wala pang lisensya, walang permit to carry, walang permit to possess. Naku po. At sa naturang investigasyon ng pulisya, nalaman na may record pala ito mga kaibigan, itong barangay kapitan sa kasong grave coercion. At pero pansamantala namang nakalaya ito matapos na makapagpiyansa mga kaibigan. Sa kaso yan sa grave coercion. Pero itong sa pagkakarga ng baril ay wala. At nakakulong ngayon sa Coronadal City Jail ang itong si barangay chairman Robert Layal at ang kanyang kasamahang si Muhammad Sanjalen. Naharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
dami nating balita mula sa Coronadal, mga pasok sa atin mga kaibigan mula sa mga ating mga reporters at correspondents sa Mindanao. Samantala, dineklara namang dead on arrival sa pagamutan ang isang negosyante makaraang atakihin ito ng high blood pressure. Naku po, sa loob ng investigation section ng Coronadal City Police Office. Binawian ng buhay ang 62 anyos na si Hermilio De Perine, residente ng Jensen Drive sa Barangay Zone 2 dyan sa Coronadal. Sa ulat ng pulisya ngayon ay nabatid na Sabado ng hapon nang dumating ang biktima. Itong negosyante sa naturang tanggapan upang harapin ang problema sa pagitan nila ng isa pang nakilalang si Alexander Bautista. May problema sila kaya dyan sila nag-usap. Subalit napansin na lamang ng nagsisilbing mediator na si PO3 Richel Bermudez na nahihirapan ng huminga itong negosyante. Kung kaya't itinakbo siya mga kaibigan, binigyan muna siya ng first aid dyan sa naturang lugar at bago siya dinala sa pagamutan, ngunit hindi na umabot sa buhay. Naku po, kawawa naman. Nasawi siya mga kaibigan. Alam niyo yung high blood pressure talaga, wag yung talagang napaka-deadly yan. Diba? Meron kaming kapitbahay, si Judy Fernandez. Isang ahente. Namatay ito dahil kauupo niya lang sa loob ng kanilang opisina. At sabi niya sa kaibigan niya, masakit yung bato ko. Pagkasabi niyang ganun, bigla na lang tumumba. Pasubsob mga kaibigan. Sinugod kaagad sa, dito sa pagamutan. At pagdating naman sa ospital, halos halos nire-revive na ng mga doktor, nahirapan. At kinalaunan ay namatay itong si Juni Fernandez. Ang pangalan niya ay Angel Fernandez Jr. Kaya Juni Jr. Kawawa naman to si Juni. Mabait pa naman mga kaibigan. Kaya iwas muna sa pagkain ng matataba. Pag kumakain kayo ng manok, tanggalin niyo yung balat. At pag kumakain naman kayo ng baka, huwag kayong tanggalin niyo yung mga taba. Masarap pa naman ng taba ng baka, di ba? Medyo yelo-yelo. Saba, wow. Mamantika yan, Tapos sabay iinom kayo ng malamig na tubig, nagsisebo sa dila, di ba? Yung mga sabaw ng baka. At iwas din sa mga mahilig kumain ng karneng baboy. Kaya yan haram talaga yan sa mga Muslim. At mas mabuti pa kumain na lamang kayo ng gulay. Di ba mga kaibigan? O kaya kambing. Sarap. Yung kambing, puro karne. Pero siyempre, number 1 pa rin ang gulay. At isda. Yan, isda. Yung mga nilagang tinolang isda. Sinigang na isda. Inihaw na isda. Yan ang mga the best. Huwag naman yung pritong isda kasi may mantika pa rin pag prito. Yan ang dapat nating kainin. Tapos, mga kamoting kahoy na ilalagay nyo lang, isasapaw nyo lang sa ibabaw ng kanin habang nagsasaing kayo. Sarap yan. At pagkaluto nyan, pipigaan ninyo ng kalamansi. Wow, sarap. Tapos konting-konting patis o toyo para may lasa. Yung inihaw na isda, importante yan. Yung mga nagre-request sa atin, sandali lang dahil nagbabalita tayo. Yung mga nagre-request sa atin dyan sa Sultan Kudarat, nagre-request ng meron ba tayo PA dyan mamaya? Patugtugan nga natin itong si Komeni. Ang title M. Balingan. Tignan mo kung may M. Balingan dyan. Tignan natin. Pasensya na mga kaibigan, hindi namin matutugtog lahat ng mga nire-request nyo dahil may programa tayo dito. Ito ay isang news talk, hindi tayo jukebox. Samantala mga kaibigan, ay tuloy-tuloy pa rin ang NGCP o ang National Grid Corporation of the Philippines sa kanilang maintenance activity. Noong isang araw lamang sa North Cotabato, pinasabugan yung isang
isang tawag dito, tower nila. Mabuti na lamang at hindi tumumba. Yan ang problema kasi pag nagkaroon ng problema itong mga steel pylon ng NGCP, pag isa ang napasabog, siguradong putol ang kuryente sa mga kalapit na lawigan. Dyan sa North Cotabato, madalas ang atake dyan, mga kaibigan. Kaya tignan natin, pag-ingatan, dapat lagi naka-alerto yung ating mga otoridad, yung mga sundalo. Diba? Available na, mga kaibigan, yung Mindanao Examiner Regional Newspaper sa buong Mindanao. Sa Zamboanga, mabibili nyo sa mga paborito ninyong newspaper dealers. At yung banner ngayon ng Mindanao Examiner ay sa bagay, mga kaibigan, yung pahalagang Mindanao Examiner, kung hindi kayo makabili at tinatamad kayong lumabas, maaari ninyong basahin ang buong periodiko. Pumunta lamang kayo sa MindanaoExaminer.com at mababasa na ninyo ang digital copy ng paborito ninyong newspaper, itong Mindanao Examiner. Ang banner nila ngayon ay Destroy the Abu Sayyaf. Ito yung utos, mga kaibigan, nitong si Tatay Digong Duterte. At sa ito'y matapos nung pambobomba dyan sa Davao. At ang meron pa silang front page article, itong ISIS owns up daring prison raid. And then meron pang isa, Philippines lost 101 billion to anomalies under Arroyo. Findings ng Commission on Audit yan, mga kaibigan. And then sa iba pang balita ng Mindanao Examiner ay makikita nyo rin ang itong toxic chemicals found in toys. Importante to dahil dito malalaman na meron pala, mga kaibigan, ng mga laruan na may nagtataglay. Laruan ng mga bata na nagtataglay nitong mga toxic, mga chemicals na delikado. So, pag-ingatan natin yung mga binibigay natin ng mga laruan sa mga bata. Lalo-lalo na yung mga made in China. Kasi mura yung mga laruan yung mga made in China, delikado yan. So, basahin ninyo, mga kaibigan, yung istorya dyan sa Mindanao Examiner newspaper. At sa page 4 naman nila, Armhold Sport Management Authority Summit. And then, Jesus Miracle Crusade, patuloy sa gawain ng Diyos. Wow! And then, sa kanilang technology tips, ay pinapakita naman dito yung magagandang Android phones sa taong 2016. At siyempre, yung paborito nating, yung paborito kong health columnist ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, si Dr. Willie Ong. Ang column ni Dr. Willie Ong ngayon sa Mindanao Examiner Regional Newspaper ay solusyon sa mahina ang puso. Nako, heart failure. Ito nga, basahin nga natin para maintindihan naman ng mga nakikinig sa atin, lalo-lalo may mga sakit sa puso. Ito, yung high blood pressure, isa to, mga kaibigan, nakakadagdag yan sa sakit sa puso. Dahil pag mataas ang presyon mo, yung pag-pump ng puso sa dugo papunta sa ating utak, talagang may pressure yan. Alright, sabi ni Dr. Willie Ong, may sakit na kung tawagin ay heart failure, kung saan ay humihina ang muscle ng puso. Dahil dito nahihirapan ang puso na mag-pump o magbomba ng dugo sa buong katawan. Bakit nga ba nanghihina ang puso? Ang karaniwang sanghi ng heart failure ay ang pagbabara ng ugat sa puso dulot ng alta presyon. Ayan na, yung high blood. Diabetes, paninigarilyo at pagkain ng matataba. Ako po, ito yung pinag-uusapan natin kanina.
May mga batang pasyente na may mga rheumatic heart disease. At nagkakaroon din ng heart failure. Sabi pa ni Dr. Willie Ong, paano natin malalaman kung may heart failure? Ang pinakamagandang test para malaman ang kondisyon ng puso ay ang 2D echo, kung saan ay lalabas sa monitor o sa telebisyon ang hugas ng puso. Hindi ito masakit at nagkakahalaga lamang ito ng 1,500 hanggang 4,000 pesos. Depende kung saan ito gagawin. Siyempre, kung papasok ka sa mamahaling ospital, mahal din ang singil nila. Itong 2D echo. Number 2 and then letter D dash echo. Base sa 2D echo, malalaman kung may heart failure ang pasyente. Sabi ni Dr. Willie Ong, ang sintomas ng heart failure ay ang pamamanas ng paa, paghingal, mabilis na mapagod, at hirap sa pagtulog ng nakahiga. Parang nalulunod ang pakiramdam at kailangan nilang gumamit ng maraming unan. Nako, ganito ko hindi naman namamanas yung paa ko. Hindi rin naman ako hinihingal. Hindi rin naman ako mabilis papagod. Pero hirap ako matulog ng nakahiga Dapat kailangan lagi nakatagilid, left and right. Pero malayo yung sintomas. At sabi ni Dr. Willie Ong, ano ang gamutan dito sa sakit na to? At ang sinabi niya ay kailangan magpa-check up agad sa isang cardiologist. May mga gamot na binibigay sa mga pasyente. Itong kung kayo'y mayroong heart failure o makitaan ng sintomas nito. Unang-una yung furosemide, gamot na pampaihi. Dahil nga mahina ang puso, nag-iipon tuloy ng tubig ang ating katawan. Kaya itong furosemide, mga kaibigan, ito ang binibigay upang ma-flush out yung tubig sa katawan. Discuss natin itong furosemide dahil mayroon akong masamang sa Zamboanga General Hospital. At pangalawa, yung ACE inhibitors tulad ng enalapril o captopril. Mabisa ang gamot na mapaliit ng bahagya ang mga lumalaking puso. Paano matatanggal ang pamamanas na sanhi ng heart failure? Limitahan ng pag-inom ng tubig at likido sa 4 hanggang 5 baso lamang sa isang araw. Kabilang na rito, mga kaibigan, ang sopas, juice at matubig na prutas. Kapag umiinom ka ng 1 tasang sabaw, ay 4 na baso na lang ang ng tubig ang pwede mong inumin. At sukatin rin ang iniinom at ang iniihi na sa bawat araw. Ilista ito at gumamit ng plastic na litro ng soft drinks para masukat ang lahat ng mga iniihi ng isang tao sa isang araw. Kailangan ay mas marami ang ihi kaysa sa iniinom. Kung 1 litro ang nainom, kailangan ang ihi ay 1 o 2 litro sa isang araw. Sa ganitong paraan ay mababawasan ang pamamanas at ang paghingal ng pasyente. At sabi pa ni Dr. Willie Ong, timplahin ang pag-inom ng furosemide para maabot ang layunin na 2 litro ng ihi sa isang araw. Pwedeng 2 tabletas ng furosemide ang inumin. At ito importante mga kaibigan, kumain ng 2 hanggang 3 piraso ng saging bawat araw. Ito ay para mapalitan ang potassium na nawawala sa katawan sa ating pag-ihi. Alam kong mukhang mahirap ang paggagamot sa heart failure, sabi ni Dr. Willie Ong. Pero napakaraming pasyente ngayon ay may gantong karamdaman. Alam niyo, mga kaibigan, di ba meron tayo mga kasabihan. Ito, hindi naman ako naniniwala sa kasabihan. Pero sa mga may sakit, lalo-lalo ng mga nasa ospital, di ba, sinasabi ng mga iba dyan, pag namamanas na yung binti mo, malapit ka ng matigok. Di ba? Yan ang lagi natin naririnig. Namamanas ka na. Tapos may sakit ka pa, namamanas ka na. Sabihin sa'yo, malapit na yan.
Pero kaya nga ang payo ni Dr. Willie Ong, uminom tayo ng furosemide. Lalo-lalo na yung may mga... Ito kasing mga tubig sa katawan, talagang kung meron kang renal failure o kaya yung kidney disease, isa to sa mga dahilan dahil hindi na nalilinis ng kidney yung dugo mo. Tapos yung diabetes, yung mataas ang blood sugar o mataas yung blood sugar sa dugo, yung sugar content sa dugo, isa yan. Lalo-lalo yung alta presyon. Kaya nga ang laging ipinapayo ni Dr. Willie Ong kumain tayo ng naaayon. Kumain tayo ng konti lamang na sapat na na hindi tayo magutom. Ako dati kumain ako, grabe. Mga kaibigan, pag nagpupunta ako sa Mang Inasal, 8 kanin ang nauubos ko. Pag nagbi-midnight snack ako ng 1:00 ng madaling araw, naku, sa kaldero kanin. Habang nanonood ng TV, meron pang soft drink siya. Tapos ang merienda ko, kanin pa rin. Kaya umabot ako ng napakalaki ko, mga kaibigan, napakataba ko noon. Siguro 240 pounds. Tapos yung waistline ko nasa 46. Ako po. Pag ako naliligo, meron na ako hindi nakikita nawawala. Kaya sabi sa akin ng doktor ko, Papaal, mag-diet ka na. Huwag ka na masyadong kumain ng kanin. Kasi yung kanin talaga, pag hindi mo na burn yung kanin, calories kasi mga kaibigan, carbohydrates. Kailangan ma-convert mo sa energy yan at kailangan mag-workout. Sa edad ko naman to, senior citizen na ako, paano pa ako mag-workout? Paglalakad nga lang, nananakit na tong aking kasukasuhan at tuhod. Di ba? So, ang ginagawa ko ngayon, puro gulay. Puro gulay. Minsan lettuce, yan. Konting salad dressing o kaya vinaigrette. Tapos isda, may inihaw na isda. Masarap yung inihaw na isda. Tapos limitado na. Halos wala ng kanin kung kumain man ako ng kanin, pinakamalaki na yung isang scoop. Katulad ng isang cup. Katulad ng binibenta si Jollibee. At siyempre, iniiwasan ko na rin yung magluto. Kasi pag nagluluto ako, ginugutom ako para yung tikim. So pag nangyari yun, hindi mo pa na ilalagay sa mesa yung pagkain, wala na. Busog ka na. Itong Mindanao Examiner, meron pa silang recipe rito. Beef mechado, aray ko. So ginugutom na naman tayo, kaibigan. So yan ang ating paboritong pahayagahan. Mababasa ninyo sa MindanaoExaminer.com para hindi na kayo gumastos kasi ang periodiko 15 pesos ang isa. So kung ayaw nyo nang gumastos, huwag na kayong bumili. Basahin na lamang ninyo ang digital copy sa MindanaoExaminer.com. O kaya yan, makikita ninyo mga kaibigan, punta lamang kayo sa editorial bar, tabulation bar nitong MindanaoExaminer.com at nandoon yan. At sa likod naman ng Mindanao Examiner ay yung Cebu Examiner page. Ang headline naman nila, displays Saudi OFWs urged to avail repatriation program. And then meron pa, Malacanang sa Sugbo to serve as People's Palace. Mga ahensya sa DOLE magbutang og 24/7 hotline. Mabuti yan. Diba mga kaibigan? Yung People's Palace, yung editor namin na si Carl Deala. Nalimutan na naman lagyan ng quote-unquote yung People's Palace. Mag-i-eratum ka na naman yan, Sir Carl. So available yan mga kaibigan. Basahin ninyo sa MindanaoExaminer.com. Alam nyo, kahapon lamang inilagay sa website ng MindanaoExaminer.com itong digital copy ng dyaryo. Aba ngayon nasa mahigit na 43,000 na ang nagbasa. Ayan ang maganda pag libre, di ba? Hindi mo na kailangan basahin pa. O hindi mo na kailangan bumili. So tipid ka.
Dahil tignan nga natin yung nakaraang issue ng Mindanao Examiner kung ilan ang nagbasa online. Aba, yung kanilang issue ng August 29 September 4, 2016. Ang nagbasa ng digital copy nitong pahayagan ay mahigit sa kalahating milyon. Wow! 517,470 total views in 1 week. Tanya mga kaibigan, alam nyo, mas effective pa yung online no? Sana mag-online na lamang itong Mindanao Examiner at pero marami kasi naghahanap sa mga sidewalk kaya tuloy-tuloy pa rin itong newspaper. Pero sa Amerika mga kaibigan, halos puro online na, pati yung Time Magazine, di ba? Maraming mga dyaryo na ang nag-fold dahil hirap na. Mahirap ang negosyo ng periodiko. Dahil unang-una, napakamahal. Napakamahal ng papel, ang printing. Siyempre, magbabayad ka ng tao, empleyado, magbabayad ka sa kuryente, sa telepono, lahat. Pati shipping ng dyaryo, may bayad. So, napakamahal. Actually, yung itong 15 pesos na halaga ng isang periodiko, ay kulang to. Hindi ito sapat upang makapag-print ng isang kopya ng newspaper. Kasi pag nag-print ka ng isang kopya ng newspaper, katulad dito, itong Mindanao Examiner, siguro bawat isang kopya gagastos ng mga mahigit na 150 pesos dito. Tapos, imagine, ibibenta mo na lamang ng 15. Kaya nga mga kaibigan, yung advertising space ng mga dyaryo mahal. Dahil doon binabawi ng mga newspaper company itong cost ng printing. So yan ang napakahalaga mga kaibigan. Hindi biro ang magpakabit, magpanegosyo ng pahayagan. Dahil negosyo yan, hindi naman public service yan. Maliit na bahagi lamang ng newspaper business ang may nasa public service. Kahit yung mga television network mga kaibigan, lahat yan puro negosyo. Yung radyo, negosyo to. Katulad itong Radyo Mindanao. Bakit ba naman kami magproprograma dito ng daldal for what, di ba? Siyempre, kailangan ipaalam sa publiko kung ano nangyayari, ano nagaganap. At the same time, naghahanap din ng advertising. Kaya kung gusto ninyo magpa-advertise sa Radyo Mindanao, ay maaari kayong mag-text sa 0995-520-2358 at sa 0947-482-3453. Alam nyo, malawak ang naabot itong Radyo Mindanao dito sa RPN DXXX 1008 sa inyong AM band. Abot tayo katulad dyan sa yung Jesus Miracle Crusade. Lagi nakikinig sa atin everyday. Nasa Tuguegarao City sila sa Cagayan Province sa Northern Philippines. Dahil lumalabas ang Radyo Mindanao sa shortwave radio. Dyan sa Sultan Kudarat, North Cotabato, General Santos City, Davao, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia. Naabot natin yan. Kaya marami ang nakikinig sa atin. Yun ang kagandahan ng broadcast. At yung ating Radyo Mindanao ay yung broadcast nito mga kaibigan, everyday ay inilalagay din sa MindanaoExaminer.com upang mapakinggan naman ng ating mga kababayan sa labas ng ating bansa. Itong mga overseas Filipino workers. Dahil marami ang nakikinig. Gusto rin nilang malaman kung ano ang kaganapan mga kaibigan sa Pilipinas. Itong mga overseas Filipino workers ang ating mga bayani dahil itong mga to ang talaga nagpapakahirap upang makapagbigay ng kasiyahan sa kanilang pamilya. Dahil imagine, katulad yan, yung mga domestic helper, nagtsatsaga silang maglinis ng bahay, mag-alaga ng bata sa ibang bansa. Matapat sila sa mga manyak na amo, nire-rape pa sila, di ba?
Kaya nakakalungkot. Lalo-lalo na sa Saudi Arabia. Naku po. Ang dami mga Pilipina ang ano dyan eh. Ang talagang sinamantalan itong itong mga Arabong amo nila. Sinamantala na sila. Aba, ipapasa pa sila sa iba. Imagine that mga kaibigan. Pwede ba yung ganun? Kaya yung pamahalaan natin dapat talaga tutukan yung mga itong mga paglalapastangan sa ating mga kababayan. Itong mga kababaihan natin. Mabuti na lamang si Secretary Bello ngayon ang nakaupo sa Department of Labor and Employment. Talagang kita naman natin na talagang napakasipag. Itong si Secretary Bello na pinangalanan ng ating Pangulo. Dahil kung wala si Secretary Bello, yung mga ibang sekretary ng DOLE mga kaibigan hindi nga hindi nga nagpunta sa Saudi Arabia upang tignan itong plight ng ating mga kababayan. 'Di ba? Talagang napakahirap. Kaya napakalungkot. Anyway, meron tayong requested song mula sa ating mga kapatid. Makita. Diyan sa Sultan Kudarat. At ito ay special request. Di ba mga kaibigan? Bumalik ka na mahal. Para mabigyan natin ng kasiyahan ng ating mga tausug diyan sa Sultan Kudarat. At nakikinig sila sa atin ngayon. Di ba? At tignan natin kung hanggang saan. Ito mga kaibigan, para sa inyo lahat. Una-una nagpasikat po sa aking awit, sa akin, Balingan Kadentayan at sa kayong tayan. Around the world po na ito na awit, maging sa Middle East talagang naririnig nila ito, nawawalang pagod nila yung mga espesyalist sa mga pagalitan ng mga OFW.